Magandang araw! Sa bagong post ni General Cuadralas Casimero sa kanyang Facebook account ay sinabi niya na takot pa rin sa kanya si Naoya Inoue. Kaya makikita na tuloy pa rin ang palitan ng salita ina General Cuadralas Casimero at Naoya Monster Inoue. Dahil sinabi ni Inoue na hindi daw makakatama sa kanya si Casimero dahil ang mga suntok nito tulad ng hook ay tirang balibag, wasiwas at patsamba ng mga suntok. Kaya madali lang niya itong mabasa at iwasan. Na sinasang-ayunan naman ng mga ilang boxing fans dahil tingin nila na magaling daw sa depensa si Inoue. Mabilis umiwas at magandang kanyang galaw. Kaya madaling basahin ng mga wild na galaw ni Casimero. At nilinaw din ni Inoue na hindi siya takot na labanan itong si Casimero. Kailangan lang daw ni Casimero na magkaroon uli at makahawak ng world title belt muli at pinapanalo lahat ang kanyang mga laban. Ito daw ang kailangang gawin ni Casimero para labanan siya ni Naoya Inoue. Ito naman ang restback ni Casimero. Sabi ni Casimero, takot pa rin si Naoya Inoue sa akin. Sabi ni Casimero, takot daw si Inoue sa lakas ng kanyang suntok. Dagdag pa niya na sakto daw sa kanyang estilo ni Inoue. At kapag tumama daw ang kanyang matinding hook, dedo agad si Inoue. At kapag nakipagsabayan daw ang kalaban, patay agad. At kapag tumakbo naman, mapapatagal lang. Pero matatalo pa rin daw ang kanyang kalaban. Para makalaban si Inoue, kailangan manalo muna uli ng belt si Casimero. At ang maganda, nangako naman ang kanyang promoter na si Koki Kameda ng 3 laban para maging world champion ulit si Casimero at makakuha ng belt. Unang laban, world title eliminator pang qualify sa kampyonato. Ikalawang laban, world title fight, laban para sa belt na ito. Tapos ikatlong laban, title defense. Ito na yung planong mega fight laban kay Naoya Inoue. Ito naman mga posibleng makalaban ni Casimero, sina Nick Ball at Bruce Carrington. Dahil pasok na si Casimero sa top 10 ng WBC Featherweight Rankings. Ito ang mga logical na makakalaban niya. Itong si Nick Ball, pwedeng makalaban niya sa title eliminator para makuha ang interim title at maging official na katunggali sa belt. At sa championship fight, itong si Bruce Carrington ang posibleng makalaban ni Casimero dahil number 10 na si Casimero sa WBC. Legal na siyang pwedeng piliin ng kampiyon at si Carrington bilang kalaban. Voluntary defense. At dahil may balita na kinuha na daw ng Kameda Promotions itong si Nick Ball para ilaban kay Casimero sa Japan, na malaki ang posibilidad na totoo ito dahil kayang-kaya ng Kameda Promotions na bigyan ng malaking bayad itong si Nick Ball. At kapag nakakuha na ng belt si Casimero kay Carrington at dahil wala nang patutunguhan kundi umakyat itong si Naoya Inoue sa featherweight division, wala nang dahilan si Inoue para tumanggi na kalabanin si Casimero. Ito na ang tsansa para maganap ang planong ikatlong laban para kay Casimero, ang ipagtanggol ang kanyang belt laban kay Naoya Inoue na isa sa napakalaking laban sa mundo ng boxing. Kaya abangan ng lahat kung tutuparin ba ni Inoue ang kanyang pangako kapag may belt na uli si Casimero na lumaban na. Magandang araw. Naoya Inoue, malaki ang posibilidad na labanan si Casimero sa Disyembre. Dahil natalo ni Kyonosuke sa Casimero ay lumaki ang kumpiyansa nitong si Inoue na talunin niya itong si Casimero. Kaya mukhang maganda rin na natalo itong si General Cuadralas Casimero kay Kyonosuke Kameda dahil tila lumakas ang loob at pumayag na si Naoya Monster Inoue na harapin ang Pinoy boxer ngayong Disyembre sa Saudi Arabia. Dahil dito nagpost na rin si Casimero ng poster para sa kanilang inaabangang tapatan ng Hapon sa Middle East. Kaya mukhang itong pagkatalo ni Casimero kay Kyonosuke ang magiging susi para pumayag si Inoue. Dito pumasok ang tinatawag na boxing mat. Natalo ni Kyonosuke Kameda sa Casimero. Tapos binugbog at pinarusahan naman ni Luis Neri si Kyonosuke Kameda. Tapos ginulpi naman at ninockout ni Naoya Inoue si Luis Neri. Kaya dahil sa mga resultang ito, naging kampante ang kampo ni Casimero na maiisip ni Inoue na madali na lamang talunin si Cuadralas. Kaya posibleng pumayag na itong labanan si Casimero. Lalo pa at mukhang tutulong itong si Turkel Alshik para mapaganap na ang Naoya Inoue versus Casimero sa Disyembre dahil madalas siyang mag-post sa social media tungkol kina Inoue at Casimero para tignan kung ano ang gustong makita ng mga tao at napatunayan na napakalakas ng engagement at interesado talagang publiko sa tapatang Casimero versus Inoue. Dahil dito
posibleng maglabas ng malaking pondo para formal na may kasang laban sa Disyembre, itong si Turkel Al-Sheikh. Kaya mukhang maganda ang naging estratehiya ni na Casimero at Kameda na magpatalo si Casimero kay Kyonosuke, at inamin nga ito ng kapatid at head trainer ni Casimero na si Jason nang sinabi niyang kailangan magpatalo para sa mas malaking plano. Kailangan siguro natin magpatalo para sa mga plano. Basta masasabi ko lang, kailangan natin magpatalo para sa mga plano. Bagamat sinabi ni John Riel na kailanman ay hindi siya naglaglag ng laban, at sinabi rin naman ni Jason na nagkamali lang siya ng pagkakasabi dahil hindi siya gaanong marunong magtagalog. Pero ang pagkatalo kay Kyonosuke ni Casimero ay tila malaking dahilan at malaking parte ng daan upang sa wakas ay posibleng mapapayag na si Inoue na lumaban sa kanya. Ito naman ang aasahan ng mga fans kung sakaling maganap ang bakbakan nina Casimero at Inoue. Matagal nang sinasabi ng mga fans na si Casimero ang may kakayahang makipagsabayan kay Inoue, at dahil sinabi na ng kampo ni Casimero na nakikipag-negotiate na sila sa kampo ni Inoue, kaya makikita na natin ang katotohanan sa loob ng lona kung sino ang mananaig sa kanilang dalawa. Magandang araw, Casimero versus Inoue sa Saudi Arabia sa Disyembre. Poster ng mega fight nagtrending sa social media. Nag-alab na naman ang mundo ng Philippine boxing matapos magpakawala ng malaking pasabog ang kampo ng dating 3 Division World Champion na si John Riel Angas ng Pinas Casimero. Sa pamamagitan ng isang post sa kanilang official na Facebook page, ibinahagi ng kampo ni Casimero ang isang poster na nagpapaiwatig ng umano'y nakatakdang mega fight nila ng Japanese superstar at pound for pound king na si Naoya Monster Inoue. Pilipinas laban sa Japan, Saudi Arabia, Disyembre. Nakalagay sa kontrobersyal na poster ang mga linyang Pilipinas laban sa Japan. Milyones ang taya. Boxing history is about to be written and the biggest fight in Asia. Saudi Arabia, December. Hindi rin nawala ang kilalang tapang at angas ng kampo ni Casimero sa kanilang caption na "Pikit muna mata nyong mga iyakin." Lalo pang nagpa-intense sa balita ang komento ng pahinang Quadralas It's My Boy na nagsabing abangan na lamang darating na opisyal na update dahil malapit na umano itong ilabas sa publiko. Mabilis na nagtrending sa fans dahil sa pasabog na ito, agad na naging mainit na paksa sa social media ang hypothetical match-up na ito. Inulan ng libo-libong likes at komento ang nasabing post mula sa mga tagahanga na matagal nang nag-aabang sa sagupaan ng dalawa. Para sa maraming Pinoy boxing fans, ito na ang pagkakataon para mapatunayan ni Casimero na may kakayahan siyang pataubin ang itinuturing na number 1 best fighter sa mundo ngayon. Tahimik pa rin ang kampo ni Inoue. Bagamat nagbunya ang mga supporters ni Casimero, nananatili namang tahimik at walang anumang kumpirmasyon ang kampo ni Naoya Inoue ukol sa usapin. Walang opisyal na payag mula sa top rank o sa promoters ni Inoue kung totoong may negosasyon o kasunduan nang nangyari para sa naturang laban. Sa ngayon, nananatiling nakaabang ang buong sports community kung magiging katotohanan bang pangarap na laban ito o mananatiling panunukso lamang sa social media.